Shout out sa mga naka-connect na naka-camera sa atin. Si Ryan, Aldrin, ayan. Cristel, Noben, Christine Jo, Glory, and Ricame. Yung hindi naka-connect na, may nagpaalam kanina, huwag na rin mag-camera. Okay na. Pero, salamat sa mga nakikisabay sa akin naka-camera. Itong mga naka-camera na to, digit-digit nagtikus. Hindi naka-camera, ay kababay. Hindi kami nagtikus. Si Mary Grace pa, diba? Sana all. Bagong-bago, maganda yung kisa. Guys, balik tayo dito sa ating discussion. Can you see the screen now? Yung sa Softaculous natin. Nakikita ba? Yes, sir. Nakikita na. Ayun, salamat kay Ryan. Interest. Ang gamit ko pa rin na internet, iniwan ko si Converge. Hindi ko makita yung mga mukha ninyo dun sa Converge na internet ko. Naka-SIM card ako ngayon. Hotspot. Tito Network. Yan. Si LJ, kung partida pa yan, naglalakad-lakad pa sa bakuran. Galing yata sa kapitbahay na Kimarites. Guys, ito na. Softaculous. Yan. Ulitin natin ang Softaculous is a software that contains scripts. Maraming scripts yan na laman itong si Softaculous. To date, nasa nasa hundreds of scripts. Marami pala. Isa-isahin natin. Bigyan ko lang kayo ng overview. If you want to create a vlog site, vlogging. Iba yung vlogging Iba yung vlogging sa vlogging. Yung vlogging is written. Yung vlogging naman is video, nag-vlog ka. Yung sarili mo, meron kang content. Yung vlogging naman, meron ka rin namang content pero in written format. Yun yung nauna. Mas naging na lang ang vlogging. So you can use WordPress, Pavana, ayan, marami yan guys. HTML, Nucleus, Chirp, WordPress, etc. Yan. Gusto mong gumawa ng blog site. Blog site, by the way, is somewhat like online diary. Diba? Dati, sino sa inyo ang nagda-diary hanggang ngayon? Bago matulog, tatikwana, dito, nagsusurat. Diba? Nakita, kaibigan ni Kras, susurat na. Ano yung mga nangyari sa buong araw niya bago matulog? Every day yan ginagawa niya. Ay ngayon, meron tinatawag tayong online diary. Yan. Diba? Yan kumbaga pinaka-vlogging na. Pero, ginagamit na rin ang vlogging ng mga news media. So, in written format, ay ipinopost nila sa ating social media, sa internet, yung mga stories, etc. So, yan yung vlogging. Ngayon naman, nauuso ang tinatawag na vlogging. Instead of written format, na lang, caption na lang, tapos nasa loob na ng video mo, gumagawa ka na ng sarili mong video para i-vlog, i-share mo yung stories. Meron kang i-take out na maintay. Yung tahimik na, pinalayas na natin yung maingay. So, ito naman, if you want to create a CMS site, a portal site, simply mean a website, another website. So, yan, Joomla, OpenRemState, Drupal, etc. Daming mga script yan na pwede nyo i-install. I-install. Mamaya mag-install tayo, bigyan ko lang kayo ng overview. If you want to create forum or groups, itong mga ito, bawat isa dyan, pagka in-install mo, meron kang separate website na naman sa itong domain name. So, forum. Yan. Halimbawa, ricamay.website, ricamay.online/forum. Mag-install si Ricamay, gagawa siya ng another forum, yan lang gamitin niya dyan. So, ano yung mga yan? Ayan, SMF, PHP, AEF, XML. Marami yan na pwedeng pagpilian kung anong script. Yung Instagram. Diba? Instagram is photo sharing app. So, meron rin tayong ganun. Pero hindi katulad ng Instagram.
if you want to create your own online image gallery, lahat ng mga picture mo, imbes na ilagay mo lahat doon sa Facebook, pwede naman dito sa website mo na ilagay. Gallery website. So, Piwiko, Gallery, Kaperman, Zen Photo, yan, upload mo lahat yan. Ito naman, gusto nyong magkaroon ng sariling Wikipedia. Diba? Sariling wiki, ayan. So, you can create your own by installing DocWiki or MediaWiki, PNWiki, WikaWiki. Diba? Iba-ibang mga pangalan. So, sariling encyclopedia yan. Diba? Parang Wikipedia. Okay? So, bawat isa niyan, huwag niyong pagpapatong-patungin sa public HTML ninyo lahat i-install. Wala, masisira yung public HTML ninyo. Diba? Dapat, every install ng mga script na yan ay isang folder. Isang folder. Mag-create kayo ng folder. Ito naman, gusto niyo mag-create ng sarili ninyong parang Facebook. Diba? Sariling Facebook. Ayan, meron dyan si Jcow. Yan, Etano, Una, yan. So, Facebook style. Hindi Facebook na team, kundi, excuse, kapareha siya ng Facebook na pwede kayo mag-like, unlike, comment, may chat sa loob, mag-post kayo, may timeline, ayan. Yan. Social networking na mga scripts. Diba? Yan. Advertising na website. Ayan. Ito, si Revive at Server. Kalendaryo. Yan. Gaming. Yan. May gaming, pero ito na lang ang, dati tatlo ito wala na iba. Nuclan. Mails. Yan. Kumbaga magkaroon kayo ng sariling Gmail. Parang gano'n. So, you can create this one. You can install it. Polls and analytics. Ayan, mga survey. Mag-create kayo ng survey website. Ayan. So, pumili lang kayo dito. Easy poll, Framadate, etc. So, project management. Ayan. Tungkol sa online, online spreadsheet, online document. Yan. So, you can use the following, any of the following. Ano na lang yan, may mga differences sa bawat isa ay i-differentiate nyo na lang, piliin nyo na lang yung mas bet. E-commerce website, yung magkaroon kayo ng online shopping website. Ngayon yun, ganyan, di ba? Live selling. Mawawala ng live selling raw ng October 1. So you can create your own online selling website. Meron kang produkto, dito mo i-post. Mag-install ka muna. Di ba? Yan. Hindi ka na hindi ka na magpro-program pa. Di ba? HTML, slash, punang pa close. Meron namang ready-made dito na. Diba? So, at least, medyo natuto kayo, nabuhay yung pag-HTML ninyo kasi strand ninyo nung high school o kaya hindi nyo na pag-aralan, nagkaroon kayo ng kahit simple idea ng format ng web development through HTML. So, yan. Dami. Mapipilian kayo talaga yan. ERP. Enterprise management, ito yan. Guestbook. Alam niyo yung guestbook? Di ba merong, anong tawag ko doon? Guestbook pa rin ang tawag doon. Can anyone, anong pangalan na doon? Yung kapag at the end of yung grading, yung grade natin noon, grade 7, mag-iwalay na, magpapapirma kayo ng anong tawag na doon? Nandun, lalagay mo pangalan, quiz your class, hobbies, gano'n. Sa lahat ng mga classmate mo, papirmahan mo doon sa book mo na yun. Guestbook ba ang tawag din mo doon? Hindi nyo na ginagawa yun. Kami lang pala noon. Customer support, yan. Yung mga ticketing, online chatting, yan. Customer service na chat script. Yan. Ito lang. You can install the following. Any of the following. Framework. Yan. Laravel, Bootstrap. Ito yung mga framework na ginagamit para mas mapaganda pa yung website, yan. Yung mga systems, etc. Ito naman, educational. Gusto nyo magkaroon ng, halimbawa, magka-capstone project kayo. E-learning website. E-learning website ng inyong, ng high school ninyo, pinag-graduatean ninyo. So, yan. Instead of creating a new website through HTML, through PHP, mag-coding pa kayo, you can try to choose any of the following. Yan. Ang mahal, ang pan dito, sikat si Moodle.
Online exam, meron rin. Yan, TC exam. Diba? Mga database na management. Ito naman, music streaming website. Gusto nyo magkaroon ng music streaming website? Gumagawa ka talaga, kumakanta ka ng sarili mong kanta, you can select any of this. Video streaming, just like YouTube, okay, you can try this one. Click Bucket, Cumulus Clicks. Pero medyo nasa lower trial ano lang naman, trial hosting sabihin natin, yung inyong mga account. So medyo gagapang. Kaya nga ang sinadjust ko sa inyo, instead of i-upload ninyo yung YouTube, yung video ninyo sa hosting ninyo, wag na. Sa YouTube nyo na lang i-upload. Tapos kunin nyo yung code, ilagay nyo yung code dun sa HTML. Kasi mas mabilis, di ba, yung pag-view, pag-play ng inyong video. Pero kung sarili yung hosting, dun nyo i-upload, tapos click play, tapos marami pang gumagamit sa server, wala na, medyo hindi mag-play, naglo-loading lang na naglo-loading. Yan. Okay, file management, ayan, para magkaroon kayo ng sariling G Drive, OneDrive, kung ano-ano pang mga online cloud storage. So you can create your own using your website. Just consider your web hosting account na feature na hanggang 5 gig lang. Pero huwag niyong i-maximize. Dapat hanggang 4 gig lang. Dapat always merong space para doon medyo makatakbo yung file ninyo, yung website. Yan. Yung mga others pa dyan na pwedeng pagpilihan. Okay? So that is yung tinatawag na mga CMS scripts. Ano ba yung CMS? Content Management System. CMS. Content Management System. Bakit tinawag na content management? It's because you are no longer thinking of codes. Tapos itatype mo. Kundi you need to think na lang kung ano yung content. I-manage mo na lang yung content. I-upload mo na lang. Tapos i-set mo na lang yung configuration. Okay? So mag-testing tayo in your final project. You will be using, by the way, yung tinatawag na script, ang pangalan ay WordPress. So we will be creating another website, yes. Pero ang inyong gagamitin ay WordPress. So nasa loob pa rin ako ng Softaculous. Hanapin ko lang yung WordPress. Click ko itong WordPress. Ito na ang magpapakita ngayon. So hindi na kayo magda-download ng WordPress script sa iba. Kasi baka mamaya may halong malware yun, may virus. Tapos i-upload sa inyong hosting. Hindi na gano'n. Ito na lang. Sa loob ng cPanel, just look for the WordPress. Pero bago yon sa Softaculous muna pumasok. Kasi nandun siya. Tapos, saka mo hanapin yung WordPress. Dito na ako sa WordPress. Okay, nandito na ako sa WordPress. So, click ko lang itong install now. Tapos, magtatanong siya ngayon ng mga options. Okay? Magtatanong siya ng mga options. Now, ang requirement natin, protocol, ang pipiliin ninyo is HTTPS. Okay, dalawa yan, HTTPS na merong www o kaya HTTPS lang. So, sa ating activity ay pwedeng both of the two, kahit ano yan. So, sa example natin ngayon, sa demo, HTTPS lang ang isa-select natin. Siya pang itatype ko yung www. Pero, si browser, dahil nang binanggit ko nga, ilagay mo lang ericapuso.com. Bahala na siyang maglagay ng www sa unahan ng HTTP or HTTPS. Diba? Yan. Ngayon, directory. Directory. Ano itong directory? Sa directory, guys, ang ilalagay nyo sa in-directory, may nakalagay dyan na default kapag mag-install kayo. Huwag kayong maglalagay ng laman. Ulitin natin yan. Sa protocol, HTTPS, kasi i-activate ninyo yung Let's Encrypt SSL. Dapat ma-activate niyo yung Let's Encrypt SSL para gumana itong HTTPS. Pag hindi na-activate kasi yung Let's Encrypt, ang mangyayari, every time you visit your website, HTTPS, meron siyang error na babanggitin sa taas. Sure you want to visit this website. Kasi nga hindi registered, hindi activated ang tinatawag na SSL. Okay? So ngayon, dito naman sa indirectory, ano ba yan? Saan mo ba i-install yung WordPress? Ang ating final project, by the way, is
WordPress ang gagamitin. Tama. Pero saan natin i-install? Saan natin mabibisit? So, ang ating final project is you just type your domain name. Huwag na kayo maglalagay pa ng anong //. So, yung after ng / after ng domain name ninyo, folder yun. /profile, yan, makikita yung inyong HTML project. /profile, HTML project yun. Walang / walang folder. Yun yung inyong final project. So pag bibisitahin yung ericabuso.com or yung domain name ninyo, ang hahanapin niya yung WordPress. Paano niyo mahahanap? Kung hindi kayo naglagay ng folder, hindi kayo naglagay ng indirectory dito sa ating installation of WordPress. Okay? So wala kayong ilalagay dyan sa indirectory. Okay? Let's continue. Ngayon, yan na nga, andyan na tayo sa may installation of WordPress. So dito sa akin, mapapatungan yung website ko. Kaya ngayon, magsasample lang ako ng, let's say, sample. Ay, test na lang. Testing. Yan. ericabuso.com/testing. /testing yung tawag. Yan, ano. Pero sa inyo, sa installation ninyo, huwag na kayong maglagay ng /. Huwag na kayong maglagay dyan. Blanco na lang. Para yan, mapapatungan yung coming soon. Mawawala na yung coming soon ninyo. So, another tip. Yung coming soon ninyo, nasa loob ng public HTML, right? So, ang pangalan niya, ang file name niya is index.html. Pag binisita yung website, walang /, ang makikita, coming soon. Magpa-final project ka na. Natapos mo na, na-debug mo na, naayos mo na yung prelim project na in-upload mo. So, ready ka na mag-final project. Mag-i-install ka na ng WordPress. So, yung coming soon, mapapatungan yun. Index.html. Pagka mag-install ka ng WordPress, ay papatungan niya yun. Mawawala na yung coming soon mo. Ang priority na ngayon, yung index.php na i-install ni WordPress sa public HTML. So, ngayon, ang gagawin mo, bago ka mag-install ng WordPress, yung coming soon mo na index.html, i-file name mo na yan. Ibalik mo na siya, coming soon.html. Okay? Gawin mo siya coming soon.html. Saka ka ngayon mag-install ng WordPress. Para hindi sayang yung paggawa mo din sa coming soon. Remembrance mo yun. Diba? So now, sa aking website, lagay ko testing lang for the sake of demonstration. Pero sa inyo, sa activity ay walang laman yan. Okay? Next, ano pa? Yung admin account. Ito po, may admin account pa. So, ano yung admin account? Anong username and password, sir? It's up to you again. Pwede ang admin account niyo ay username niyo sa Facebook. O kaya username niyo sa cPanel na lang pala. O kaya naman, yung password niyo ano ulit? Pero, my tip is, since ito ibang website na naman yan, pwedeng ibang password naman. Huwag yung iisang password sa lahat ng mga website, sa lahat ng mga email mo. Pero that's a good idea. Bakit? Isa lang iisipin mo, di ba? Hindi yung balik-baliktad. Bago kasi ako ng password, batik ito yung maluktanin. Kapo pa. Pwede yon, walang yan. Pero, ang tip ko naman is, magkaroon kayo ng strategy. Paano ninyo makakalagin sa iba't ibang mga website na yung password ninyo, may technique kayo. Paano nyo matatandaan? Yung iba dyan is sinesend sa messenger nila sa sariling messenger. Mini-message sa sarili. Tapos titingnan lang nila sa messenger, doon yung mga password niya, password ng email, password ng cPanel, password ng WordPress. Ayan, may password ka ng WordPress ngayon. So, ito na lang is pass 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, tumataas. 9, 0. So, ayan na, pass 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay na, nag-green na. Pagka red kasi yan, ayaw niyang tanggapin, ayaw niyang i-save. So, yun lang naman. Dito natin protocol, directory, blanco dapat. Tapos username mo, admin, hindi ko na pinakailaman. Tapos password, kahit kayo nang bahala dyan. Tapos ay, skip ko na yan Huwag nyo nang pakialaman yung iba pa dyan kasi pwede naman natin itong edit yan. Install. Bago mo i-click yung install, meron doon nakalagay email installation details to. Do not forget about that. Para meron kang kopya dyan sa setting na ginawa mo. So ilagay mo dyan yung
email mo. I-type mo na yung email, install. Click na natin yung install. Saan siya nag-install? Doon na, nandun na sa web hosting account. Yan nag-install. Yun. So, i-zoom lang natin. If you want to visit your WordPress, your final project, you just visit, yan, HTTPS, yung domain mo. Walang slash testing. Itong slash testing para lang sa demo ko ngayon. Yung sa inyo, walang slash testing yan. Okay, ganyan lang. Domain lang ninyo. WordPress ang makikita. Kung gusto ninyong i-access, i-edit ang WordPress ninyo, you just visit, ayan, domain name slash wp.admin. Walang slash testing kasi yung slash testing is demo ko lang. Yan. Mapapatungan yung ginawa ko doon sa aking website kasi kapag i-blinan ko. So take note ulit, if you want to visit your WordPress, your final project, your domain name alone, bisitahin mo lang. So ilagay by the online. Baba. Tapos si admin URL, ibig sabihin yung control panel ng WordPress mo para i-edit mo yung WordPress. I-edit mo yung iyong final project. So, ang bibisitahin mo is domain.com/wp-admin. Yan. Ito lang ang idadagdag. Ngayon, bisitahin natin guys. So, ano yung itsura ng WordPress na in-install natin? So, first install ng WordPress, wala pa tayong ini-edit, nag-install lang tayo. Ito na ang output. I-click ko na itong ericabunso.com. Click ko na guys. Ito na ang makikita natin. May laman na siya kaagad. Nag-encode ba tayo? Nag-coding ba tayo? HTML coding? Wala, di ba? So, ang itsura nito kapag kapag cellphone ng visit yan. Ganyan siya. Yan ang cellphone. O yan, may hello world na siya. Edit na lang yan. So, ganyan yung CMS na gagawin natin. Mag-edit na lang tayo. Install, then edit. So, mas madali ang final project kaysa sa previous project. Madugo lang naman yung first time niya. So, kapag ka-laptop, ganito ang itsura yan. Makikita yung sample page, etc. Okay? So, now, time check. 10, 2, 9, 10 minutes pa tayo. So, i-edit natin yung ating WordPress. Paano raw i-edit? Diba? Domain name ninyo is lalagyan nyo lang ng /wp-admin. Minus is dash. Lalagyan nyo lang ng /wp-admin. Diba? Yun yung na-receive natin. So, enter. Enter ako tatanungin niya ngayon yung username and password. Tandaan nyo ba yung ginawa natin? The username is admin. Kung ano yung isinet up ninyo na username and password. Ang password ay dito sa demo natin. Pass 1 2 3 4 5 6 7 8. Ako lang naman gumagamit ng laptop. Sa cellphone niyo kayo lang naman gumagamit. Ayan, pwede niyo i-click tong remember me para sa susunod naka-save na yung inyong mga username password. At login. Ko na yung login. Ayan. Tuko. Pass 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yata yun. Login. Ayun. Ito na. Ito yung itsura kapag ka naka-cellphone. Ayan. So the version of WordPress is 6.0. So ngayon, ang gagawin na natin ay paano i-edit yung nasa harapan. Yung nasa output. So by the way guys, ito explain lang natin itong mga nasa sidebar natin. Ulitan naman natin ito kung paano gagawin ang final project, paano nagagayahin ang final project ninyo. Next week mag-attend kayo. Martes tayo para mas maaga. Paano gumawa ng final project? Ito naman paano lang mag-install, tapos maging aware. By the way, itong post, itong nakikita ninyo rito, yung maingay. Panayasin lang natin. So,
So itong post na nakikita nyo rito, ito yung article. Ito yung nakikita nyo doon sa content. /testing. O yan, yung hello world, this is a post dun sa natin sa loob ng dashboard. WordPress dashboard. Ito ay post. Ito naman ay page, yung menu. Okay, yung menu bar natin yan ay page. Balikan natin yung dashboard natin. Post, kung gusto mong maglagay ng mga article, ito article rin ito. Tapos, media, dyan mo i-upload yung mga picture, audio, video. Pages, kung gusto mong mag-create ng menu, dun sa menu bar mo. Diba? May mga menu bar kayo sa HTML. May menu kayo dun ng profile, autobiography, so pages. Yan. Comment, dyan. Makikita mo dyan yung mga comments sa website mo. Appearance, yan. Kung gusto mong baguhin yung itsura. Plugins, yung plugins naman, kung gusto mong mag-install pa ng mga scripts, ang WordPress natin is script na yan, software na yan. Yung plugin naman is another script sa loob ng WordPress para mas mapaganda mo ba yung WordPress. Yan. So, plugins ang gagamitin. Halimbawa, mayroong doon, may Facebook Live. Diba? Users, ayan. Hindi lang ikaw ang pwedeng maging user. Pwede mong lagyan ng account yung kita mo na nasa abroad na mahilig mag-post ng mga mga tungkol sa nature, ganyan. Tungkol sa pagkain, yan. Pwede mo siyang bigyan ng user sa website para hindi ka na mahirapan mag-isip ng mga article. Kasi ang inyong activity is mag-iisip kayo ng article na ilalagay. Pwedeng bigyan nyo ng account yung inyong mga kamag-anak. Itong tools, ayan na, yung mag-import, export, etc. Settings. So, dito muna tayo sa settings. So, basic lang ito guys. General, punta ka sa settings ng general, lalagyan natin ng title. Tingnan nyo to. Itong nasa title bar po, nakalagay my blog, my WordPress blog. Hindi dapat yan sa title bar, title bar. My blog, my WordPress blog, it's not appropriate. Dapat ang nakalagay dyan is, let's say, si Glory. Yan. Glory Lakpay official website. Pwedeng ganun. So, ipakilala mo na meron ka ng official website. Dito na tayo sa my general settings. Nasa general settings tayo, ito, site title, my blog, tagline, my WordPress blog. So, ang pwedeng ilagay na lang natin dito, lagay mo na lang dyan is Lakpay, tapos tagline is my official website. Hindi blog site ito yan. Gagawin ninyo. That's it. Yun lang naman ang gawin ninyo. Tapos, meron pang isa. Ito, time zone. The time zone, hindi naman mandatory ito. Hindi naman mandatory na gawin. Plus H0, alam nyo ba kung anong time zone ng Philippines? Ang time zone natin guys is +8. +8. So, hanapin nyo rito yung UTC +8. Tapos, save changes. O, yun lang na tatlo. Site title, tagline, saka yung time zone. Yun lang bago. The rest, it's up to you to explore. Time zone is +8. Para yung oras, halimbawa maglalagay kayo ng script ng plugin. Maglagay kayo ng plugin sa inyong WordPress para magkaroon kayo ng orasan doon sa sa WordPress ninyo. So yung orasan na yon naka-time sa time natin dito sa Pilipinas. Pag hindi nyo binago yung +8, yung plus 0 pa rin siya, pwedeng iba yung oras, hindi naka-time. Okay? Dito tayo, balik naman tayo sa post. Maglalagay tayo ng article. Post, tapos add new. Gagawa tayo ng bagong article. Take note, as much as possible, English yung ating gagawin. Ano guys? So, close natin ito, itong medyo tutorial, text natin, tapos title. Para ka lang nag-Facebook, di ba? Add title. Click lang natin to add title. I saw my crush. Tapos lagyan mo pa. Guys, wala tayong idea about journalism, pero meron kayong business correspondence, meron kayong tawag mo doon,
Kasi meron kayong English subject noon. May English subject kayo noon. Di ba? Paano gumawa ng tagline, ng title ng isang news story. Di ba? Meron tayong ganun. Ano nyo na lang. Isipin nyo na lang kung paano. Medyo review kayo konti. Huwag yung ang haba-haba. Di ba? Ang haba-haba ng title ninyo. Tapos tungkol lang naman kayo. Tapos dito na, type 4 slash to choose black. I-type nyo na rito, mag-sentence na kayo dyan. Ito na yung tinatawag na paragraph tag kung kayo ay mag-HTML. So, lagyan mo na rito, at 8 a.m. in the morning, yan, I attended the graduation ceremony of ISU Kawayan at Kawayan City Gymnasium. So, kwento mo. Kwento. I saw my handsome teacher. And and blah blah blah. So, paragraph na yan, halimbawa. Kayo naman, paano, bago yung paragraph pala na yan, paano magkaroon ng picture? Meron naman tayong idea. Meron naman tayong options dito sa may plus. Hanapin nyo lang yung plus. Plus, ano yung i-insert? Paragraph. Hindi ako nagpili ng paragraph, diretso type agad eh. Pwede rin na mag-heading ka pa, subheading, bulleted list. Yan. Kaya gallery ang ilagay mo kasi maraming picture. 3 picture yun. Ang ilalagay mo dyan, na picturean mo si Crush. Image na lang, isang image na lang. Asya. Tapos itong image na to dapat bago paragraph. So, meron naman tayong idea rito na ito. May arrow up dito. Move up. Ayun. Image. So, media library. Bawa. Umot to. Upload files. Mag-upload ka ngayon ng picture. Bawa. Yan. Hindi picture pala yung in-upload ko. Kung pala yun. Hindi ko alam kung paano i-cancel. Hindi pala dapat picture dapat. Kano tayo ng picture? May picture na ako. I-upload niya. Ayun ang makancel. Ayun. Kung wala mabagal, yung ano pala, naka-D2 network pala ako dito. Ayan, okay na. Okay. Select. Select natin yung picture na ito. Diba? So, explore lang kayo. Tapos, dito sa publish, click na lang natin yung publish. Pwede rin namang save draft. Mawa ka, hindi mo natapos. Tapos, bukas ko na lang ipopost. I-publish. Kung gusto mong publish right away, click mo ang publish button. Okay? Tapos, halimbawa, kasi requirement natin, halimbawa, everyday na meron kayong ipinopost na article. Kahapon nakalimutan mo. So, pwede bang ang tawag na doon, yung date na ipopost mo kunwari kahapon. Pwede rin naman. So, dito yun guys. So, pag click nyo yung publish, merong ulit option, ayan, mamimili ka. Dito sa may publish immediately. Publish immediately, yan, mamili ka ngayon ng date. I-post mo siya ng Monday, halimbawa. Publish immediately, tapos select mo yung August 8. So, nung August 8, doon siya magpapakita. Pero, doon siya magre-record, doon siya may set na date na yun. Pero ngayon pa lang makikita ng mga audience ninyo, ng mga website visitor. Kasi ngayon mo lang naman ipinapublish. Yung date nga lang is anti-date. Nakaback siya. Kumbaga, naka-rewind. Okay? Yan yung sa my publish. Ano pa? Tags. What are tags?
Yung tags, ito yung mga keyword. Okay? Halimbawa sa Google, mag-search ka ng Google, graduation. So pagka wala tayong nilagay dito sa tag, hindi kasama sa Google search engine. Pagka naglagay tayo ng graduation, dito sa tag natin, tungkol saan ba yung laman ng article mo tungkol sa graduation? Tungkol kay crush, di ba? Halimbawa, yan. Lagyan natin crush. Ano ba? Teenager. So every word na ilalagay ninyo dyan is lalagyan ninyo ng pangalan nun, comma. Word, comma, word, comma. So ano yung mga, kahit ilan yan na tags na ilalagay. Na. Wala na siya kanina. Tapos saka nyo ngayon ipapapost. So, natutunan ninyo kung paano yung maglagay ng antidate, di ba? At saka yung tags. Yung tags is not mandatory, pero it is very important kung gusto ninyong mapasama sa Google search engine. Kahit na hindi sa top 100, at least nandun tayo. So every time mag-search sa Google, sa kung ano pang search engine ng graduation, kasama yung website ninyo. Okay? So, yan yung paano mag-post ng article. So tingnan natin, balikan natin ngayon yung output natin. Ito na, refresh natin, F5. Halimbawa, may bumisita. Hindi ko isinet yung date na pabaliktad. As is lang yan. So whatever new article, new post na ginawa ninyo ay makikita siya sa bandang taas. So ito na yun guys. Yan na. Kita na. So ito merong dot rito kasi nga merong continuation. So these are list of articles. Yung hello world, babaguhin nyo yan, gagawin yung welcome, tapos maglalagay kayo ng welcome message sa inyong website. So, meron naman tayong tutorial yan. Tapos click lang itong I saw crush of pag click natin yan, ayan, makikita mo na yung article, mabasahin na. Kumari. Okay? So these are some of the, meron pang isa pala, bago tayo mag-end para sa question and answer yung mga gusto mag-join. Meron pa yung isa. So, Sir, pwede pong magtanong? saglit lang. Ito lang. Yes. Sir, dun po sa WordPress, pwede po bang lagyan ng background yun, sir? Pwede. Oo, pwede yun. I-explore ninyo. Ito, basic pa lang. At least magkaroon lang kayo ng idea para mag-explore na kayo. By next week, ayan, gagawa tayo ng example ng final project ninyo. So ito, one last thing, bago tayo mag-end, yung pagpapalit ng template. Ito yung template natin, team. Mamili kayo ng team. Ito naman, activate nyo na naman ito. Magbabago na yung itsura. Pero yung laman na inilagay ninyo, hindi yung mababago. Nandun at nandun pa rin. So ito yung output. I-refresh natin. Nag-activate na ako dun ha. Ito na yung itsura naman niya bago na naman.